Napaaga ang pag-aani ng mga magsasaka sa Atok Benguet para maibsan ang pinsalang dulot ng frost o andap. Huling naranasan ng matinding frost noong Enero 25. Umabot sa 5 degrees Celsius ang temperatura dito. 0 degrees naman ang ground temperature na nakuha nung ibinaba ang thermometer katabi ng mga gulay. Sabi ng magsasakang si Asher Beknan, kapag nagkaandap at hindi agad nadiligan ng tubig ang mga pananim bago sumikat ang araw, matutuyot ang dahon ng lettuce at cabbage. Sa pangalawang linggo ng Pebrero pa dapat ang anihan pero inagahan na nila ang pag-aani dahil sa bantang titindi pa ang andap. Matatag naman ang root crops tulad ng carrots at labanos dahil ang mga nasa harvestable stage na o pwede nang anihin ay hindi na masisira. Di ba pag nag-frost po, tas hindi po siya nadiligan, ganito po siya. Kaya masisira po siya hanggang dito po. Na ito, tapon na to kasi hindi na siya, hindi na siya pwede. Kasi sa loob sira na po eh. Yung, di ba, pag mag-harvest kami, may mga 20 tons, ganun, nagiging 12 tons, 14 tons, ganun na lang. Sabi ni Cherry Sano, municipal agriculturist ng Atok, hindi rason ang andap para tumaas ang presyo ng gulay sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Bagamat may losses, sobra-sobra ang supply ng gulay mula Benguet, kaya nagmura pa nga ang farm gate price nito. Talagang minimal po yung damage namin. So, baka may naman talaga na ginagamit yung rason ng andap. Pero sa totoo lang po talagang hindi po, walang effect po yung andap sa supply ng gulay, sa presyo ng gulay. May nakalaan anyang pondo ang Municipal Agriculture Office para matulungan ang mga magsasaka. Kasama mo sa Atok Benguet, Radyoman Zander Kayabyab, Tatak RMN.